Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, purihin at pasalamatan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang gabay at mga biyaya na pinagkaloob sa atin. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, may 6 na uri ng ibadah na ating ginagawa. Ngunit ito ay napakalaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. 6 anwa' min ibadah ajruha azim. Ang 6 na ito ng ibadah ay napakalaki ang gantimpala sa kanya. Ang una, sunnatul fajr. Ang 2 raka sunna sa fajr bago isa tayo ang obligadong sala, yung magsusunod tayo ng 2 raka, ito ay simple lang gawain pero napakalaking gantimpala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, ang 2 raka na sunna mo sa fajr, nagawa mo na isa tayo mo, ay mas mainam pa kaysa sa mundo pati na nilalaman nito. Ganon kalaki ang gantimpala ng sunna sa fajr. Mas mainam pa kaysa sa mundo. Yung Davao nga ibibigay sa'yo na yung Davao. Sa tingin ko, ikaw magiging mayaman sa Pilipinas. Paano ba kaya pag ibinigay sa'yo ang US o yung Saudi Arabia sa'yo na? Mas mainam. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya 2 raka lang, mas mahinam pa sa lahat ng nabanggit natin. Kaya ang pinakamayaman sa mundo ay yung mga Muslim na gumagawa ng ibadah. Hindi yung mga maraming nakikita nating ari-ari, maraming pera. Yun, yaman lang yun sa tingin natin. Pero ang totoong yaman, hindi kayang ibigay dito sa mundo. Dahil ang sunna lang ng 2 raka ng mananampalataya ay mas mainam pa kaysa sa lahat ng pinakamahal dito sa mundo. Ang pangalawang ibadah na napakalaking gantimpala, qira'atu ayatul kursi ba'da kulli salat. Ang pagbabasa ng ayatul kursi pagkatapos lahat ng obligadong salat, duhurus salat, magbabasa tayo ng ayatul kursi. Tulad ng Maghrib ngayon, nagbasa ka ng ayatul kursi. Ito yung sinasabi ng hadis. Alam mo ba kung gano'n ang gantimpala niya? Sinabi ng mahal na sugo, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara ayatul kursi aqiba kulli salatin lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamut. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang sabi niyang nagbasa ng ayatul kursi sa likod ng lahat ng kanyang obligadong salat. Ibig sabihin, pagkatapos ng salatul faraid, Maghrib, Isya, Subh, Dhuhr, Asar, pagkatapos mo magsalat, nagbasa ka ng ayatul kursi, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang makakapigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso, liban lamang pag siya ay namatay na. Kamatayan lang ang namimigil sa kanya. Ibig sabihin, kamatayan lang ang nagpipigil sa kanya para pumasok sa paraiso. Obligado na siyang papasokin ng paraiso kung na-maintain niya ang pagbasa ng ayatul kursi sa lahat ng pagkatapos ng salatul al-faraid. Ang pangatlo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a fi thuluth al-akhir min al-layl. Ang pagpanalangin sa kalagitnaan ng gabi. 1/3 of the night, pag nagpanalangin ka dyan, ito ay napakalaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna azza wa jalla nuzulan yaliku bi'azamatihi. Kullu laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluth al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa'atihi, man yastaghfiruni aghfir lah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, bumababa ang dakilang Allah sa kanyang nararapat na pagbaba, sa kanyang kadakilaan kung paano siya bumaba. Hindi na tayo kayang i-explain kung paano siya bumababa. Hindi na pwede nating bibigyan ng halimbawa.
So bumababa ang Allah sa lahat ng gabi. 1/3 ng gabi, bumababa ang Panginoong Allah ila sa langit dunya. Diyan sa langit na nakikita natin. Anong ginagawa ng Allah? Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbaba niya. Man yad'uni astajib lah. Sino man ang nanalangin sa akin, tutugunan ko ang kanyang panalangin. At sinabi niya, man yas'aluni fa'atihi. At sino man ang humiling sa akin, ibibigay ko ang kanyang hiling. Ang kanyang hinihingi. At sinabi pa ng Allah, man yastaghfiruni, kung sino man ang humingi ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko siya. Allah. Tatlo ang offer ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsikapan natin ang mga bagay na ito. Una, payo ko sa sarili ko at sa inyo ang paggawa ng mga ibadah na ito. Sa tingin lang natin na napakasimple, pero ito ay napakalaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aanin sa atin ang mga ibadah na ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.